Noong 2012, tahimik na nasa loob ng kwarto si US Ambassador Chris Stevens sa kanyang villa na nasa loob ng US Consulate Compound sa Benghazi, Libya nang biglang may malaking pagsabog ang yumanig sa labas. Sabay ang pagsugod ng daan-daang armadong militante na bitbit ang matataas na kalibreng baril at mga pampasabog. Agad siyang nanghingi ng tulong sa mga security personnel na mga dating miyembro ng US Navy SEAL sa karatig CIA base na hindi kalayuan sa konsulado. Ngunit maging sila man ay hindi makakilos dahil sa takot ng pamunuan ng CIA na mabuking ang kanilang presensya sa lugar. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isang maaksyong bakbakan na ginawan pa ng pelikula dahil sa kagitingan ng mga Amerikanong makipagbarilan hanggang kamatayan kontra sa mas marami at mas determinadong mga kalaban sa kabila ng pagkukulang ng sarili nila mismong pamahalaan. Mr. Bago pa sumapit ang year 2000, maaalalang hindi naging maganda ang relasyon ng US at Libya dahil bukod sa panununog ng mga nagpuprotestang Libyans noong taong 1979 sa US Embassy ng kanilang bansa. Marami ring mga militanteng grupo ang umusbong na sinisisi ang US sa maraming problema na kinakaharap ng kanilang bayan matapos mapatay ang diktador noon na si Muammar Gaddafi. Dahil dito, gumagawa ng mga hakbangin ng dalawang nasyon upang maplansya nila ang gusot ng nakaraan. Sa katunayan, ang tumayong ambasador noon ng US sa Libya na si J. Christopher Stevens ay naniniwala na ang presensya niya at ng US sa bayan ng Benghazi ay sumisimbolo sa mga lokal doon na iisa ang layunin ng dalawang bansa, ang makapagtatag ng bagong demokrasya at lumaganap ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Ayon sa report ng CNN, mayroong higit sa 35 na mga US personnel ang nasa diplomatic mission sa Benghazi noong mga panahon na yon. At 21 sa mga yon ay pawang mga CIA agents. Noong 2011, nagsimula rin ang pasikretong pagmamanman ng mga CIA agents sa Benghazi upang paigtingin ang surveillance at counter-terrorism operations sa naturang lugar. Isa ang Benghazi sa tinuturing na hotspot para sa mga operatiba ng mga ahensya ng intelligence ng Estados Unidos. Sa katunayan, sa loob lamang ng isang taon, nakumpirma agad ng CIA at ng Joint Special Operations Command o JSOC mula sa kanilang mga reports ang presence ng iba't ibang mga militanteng grupo doon tulad ng Al-Qaeda at ng Ansar al-Sharia. Bagamat sa unang tingin ay may presensya na ng mga US military at intelligence forces ang Benghazi, hindi pa rin ito tahimik at ligtas mula sa mga panakanakang pag-atake ng mga terorista na hindi sang-ayon sa presensya ng mga banyagang bansa sa kanilang lupa. At dahil nga sa peligrong ito, ay ilang beses nag-request ng karagdagang 16 na security personnel para sa konsulado ng US sa Benghazi si Ambassador Stevens. Naglaan naman ng mahigit $100,000 na upgrade ang US upang dagdagan ang mga steel gates, barbed wires at CCTVs ang compound. Ngunit walang US security personnel na naidagdag. Ayaw di umano ng CIA nung panahong yun na magpadala ng maraming US personnel dahil gusto nilang maging low profile ang misyon ng CIA doon na nakabase sa isang compound sa di kalayuan mula sa konsulado. Baka maalarma di umano ang mga militanteng grupo kapag may nakikita silang maraming US personnel na nagmamanman sa konsulado. At ito marahil ang isang pagkakamali na pagsisisihan ng US kinalaunan. Pagpatak nga ng September 11, 2012, tila nagkatotoo ang takot ng ambassador. Ayon sa Libyan Guard na isa sa mga nagbabantay ng compound, maski na langgam ay wala raw na umaaligid noon sa gusali matapos ang makailang ulit na sinwip niya ang perimeter. Nung mga oras na ito, sakto na bumibisita ang US Ambassador sa Libya na si J. Christopher Stevens galing sa US Embassy sa Tripoli upang reviewin ang mga plano na makapagpatayo ng bagong cultural center sa Benghazi kasama na ang modernisasyon ng isang ospital roon. Plano ng ambassador na manatili sa Benghazi ng ilang linggo upang suportahan ang isang kampanya na gawin na sanang permanenteng pasilidad ng US ang naturang compound. Bandang 8:30 ng gabi, natapos ang meeting ni Stevens at ng isang Turkish diplomat na si Consul General Ali Said Akin. Inihatid ni Stevens si Ali Akin sa gate ng compound matapos ang kanilang pagtitipon at agad na pumunta sa kanyang kwarto upang magpahinga bandang 9 p.m. Matapos lamang ang 40 minutes, malalakas na putok ng baril ang narinig sa labas ng consulate compound at isang malaking bulto ng mga armadong kalalakihan ang biglaang nagsulputan papaikot ng compound na sumisigaw. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa main gate dahil sa isang RPG kaya nawasak agad ang gate.
Sunod nilang tinarget ay ang barracks kung saan natutulog ang ibang miyembro ng security team ng compound. Kaya walang magawa ang mga Libyan security guards kundi ang tumakbo palayo ng compound. At nang wala nang sagabal sa kanilang dadaanan, agad nagtungo ang mga militante sa main villa ng compound kung saan nakatira si Ambassador Stevens. Matapos ang malalakas na pagyanig at tunog ng pagratrat, agad na binuksan ng DSS o Diplomatic Security Service ang kanilang mga alarm. Maririnig sa loudspeakers na nakapalibot sa lugar ang mga salitang "Attack! Attack!" Agad namang tumawag ang ambassador sa Deputy Mission Head na si Gregory Hicks sa embassy na nasa capital city ng Libya na Tripoli na sila ay under attack ng mga militante. Sa loob naman ng gusali, bandang 10:30 ng gabi, ang Diplomatic Security Service Special Agent na si Scott Wickland ay sinecure si Stevens kasama ang isang Information Management Officer na si Sean Smith, samantalang ang 3 pang kanong Special Agents ay pumunta sa likurang gusali ng villa upang kunin ang kanilang mga gear at matataas na kalibreng baril. Bilang protocol sa mga gantong uri ng pag-atake, ang trio ay agad na nagtungo sa safe room na naka-install sa loob ng gusali. Ganun pa man, naging matagumpay ang mga militante na makapasok sa loob ng gusali. Agad silang nagtungo sa shelter kung nasaan ang trio. Bagamat hindi nila napuwersang buksan ang naturang shelter dahil sa makapal na bakal na pintuan, binuhusan na lang nila ang buong villa ng gasolina at sinilaban. Dahil dito, mabilis na kumalat ang apoy at usok sa loob ng shelter. Kung hindi lalabas ang trio sa naturang kwarto, maaari silang mamatay sa suffocation dala ng makapal na usok. Kaya minarapat ni Wickland na lumabas sa isang bintana, ngunit sa kanyang paglingon, hindi siya sinundan ni Stevens at ni Smith. Sa kanyang paglabas, napuruhan si Special Agent Wickland ng bala, ngunit nakuha pa niyang umakyat sa bubong ng villa bagamat duguan at doon ay nagradyo sa kanyang mga kasamahan na bumalik agad. Ngunit ang 3 pang special agents ay sinalubong ng malaking puwersa ng mga militante sa kanilang tangkang pagbalik sa main villa. Kaya walang magawa si Wickland kundi bumaba muli at pumasok sa mahusok na gusali upang hanapin si Smith at Ambassador Stevens. Pero dahil sa mainit na apoy at makapal na usok, hindi niya ito nahanap at muli na lang siyang lumabas at lumayo sa villa. Bagamat 9:30 pa lang ng gabi, alam at handa na ang Annex Security Team ng CIA compound sa pag-atake at ready na para rumisponde. Ngunit 10:30 na sila nakapaglungsad ng operasyon para mag-rescue dahil sa diskusyon pa ng Global Response Staff ng CIA. Ilang beses di umano silang sinabihan ng head ng CIA na stand down bago nakakuha ng approval. 6 na Amerikanong security officers ang agad pumunta sa consulate compound na pawang mga ex-special forces sa pangunguna ng dating Navy SEAL na si Tyrone Woods. Ang mga taong ito ay nagsisilbing private contractors na binayaran ng CIA upang protektahan ng kanilang mga agents sa lugar. Matagumpay naman nilang narating ang compound ngunit sila man ay sinalubong rin ng mga bala mula sa mga armadong grupo na andon pa rin sa compound. Matapos ang ilang minutong pakikipagpalitan ng putok sa mga Libyan militants, nabawi ng mga kano ang kontrol sa US consulate compound kaya agad nilang sinecure ang perimeter at hinanap ang kinaroroonan ng ambassador at mga kasamahan nito. Una nilang nahanap ang katawan ni Sean Smith na wala ng buhay, ngunit di nila mahanap ang ambassador sa naaabo ng villa. Dahil dito, nagdesisyon na lamang ang security team kasama ang grupo ni na Wickland na bumalik sa CIA compound bitbit ang katawan ni Sean Smith. Sa kanilang daan pabalik, hindi pa rin sila nakaligtas sa pag-atake ng mga militante at muntik pa silang mapuruhan ng tamaan ng mga AK-47 at granada ang sinasakyan nilang armored vehicle. At bagamat naflatan ito ng mga gulong, patuloy pa rin nila itong pinatakbo hanggang sa makabalik sa CIA compound bandang 11:50 na ng maghahating gabi. Ngunit kung sa akala ng security team ay ligtas na sila sa panganib, sila ay nagkamali. Dahil may nakakita pala sa kanilang pagpasok sa CIA compound at ngayon, sila na ang susunod na target ng militanteng grupo. At gaya ng inaasahan, pagkalipas lang ng hating gabi, sumunod na inatake ang CIA Annex na may 1.6 kilometers lang ang layo mula sa kinaroroonan ni Ambassador Stevens. Sabay-sabay na pagratrat ng machine gun, RPGs at mortar ang sinalo ng naturang gusali. Dahilan upang ang security team at mga operatiba ng CIA ay mapilitang makipagpalitan ng putok sa hindi mabilang na militanteng nakapalibot sa kanila hanggang pagsapit ng umaga. Sa mga oras na ito, ilang mga Libyan government officers ay nakipagkita sa ilang mga grupo ng mga Amerikanong reinforcement mula sa Tripoli, Libya. Ang grupong ito ay binubuo ng 2 JSOC operators kasama si ex-Navy SEAL Glenn Doherty, 5 CIA personnel at ilang mga Libyan forces na sinuhulan pa ang mga piloto ng isang private jet para ihatid lang sila sa Benghazi kapalit ang $30,000. Pumayag naman ang mga piloto at nakarating ang pinagsanib buwersang ito mag-aalas 5 na ng umaga.
Sa kanilang pagdating sa CIA Annex, isang Predator drone din ang mamamataang paikot-ikot sa himpapawid upang magbigay ng impormasyon sa grupo. At napansin nila na tahimik ang paligid dahil sa pansamantalang pagtigil ng putukan. Ngunit sa pagpasok nila ay mas malalakas na pagsabog muli ang yumanig sa buong compound. Bilang dating magkasama sa Navy SEAL, agad hinanap ni Glenn Doherty ang kaibigang si Tyrone Woods na ayon sa mga kasamahan niya ay nasa bubungan ng gusali kaya agad siyang umakyat upang sunduin ang kaibigan. Nang masilayan niya si Woods kasama ang 2 pang security agents, isang bala ng mortar ang bumagsak sa bubong at napuruhan si Woods na ikinasawi nito agad. Naghanap ng makukubli ang pwesto si Doherty, ngunit isa na namang mortar ang sumabog mula sa kalaban at sa puntong ito, ang magiting na dating Navy SEAL naman ang tinamaan. Sa kasamaang palad, napatay ang 2 magkaibigan ng umagang yon, samantalang sugatan naman ang 2 agents na kasama nila sa bubong na sina Mark Geist at David Euben. Dahil sa walang humpay na pag-atake ng mga militante, napagdesisyonan din nila na dalhin na ang ilang mga survivors sa airport upang i-evacuate gamit ang mga armored vehicles. Bagamat patuloy na binabaril ng kalaban paglabas ng gate ng compound, umabot sa 30 na mga Amerikano at ang katawan ni Sean Smith ang kanilang na-retrieve. Ngunit hanggang sa punto na ito, di pa rin nila nalolocate kung nasaan si Ambassador Stevens. Ayon sa mga report, ang katawan ni Stevens ay nalocate ng mga Libyans na kaalyado ng mga Amerikano. Namataan nilang walang malay si Stevens na nakahandusay sa labag ng villa sa US Consulate Compound habang nagpakurap-kurap ang kanyang mga mata. Mabilis naman dinala ng mga Libyan si Stevens sa Benghazi Medical Center gamit ang isang pribadong sasakyan dahil walang ambulansyang magagamit ng mga oras na yon. Ayon sa mga report, binigyan ni Dr. Ziad Abu Zaid ng CPR si Stevens sa loob ng 90 minutes, ngunit bumigay rin ang katawan nito. Ayon sa doktor, namatay si Stevens buhat ng matagal na exposure sa makapal na usok at walang ibang tinamong injury sa katawan. Lula ng isang C-17 military transport aircraft, dinala ang mga survivors at mga bangkay mula sa Benghazi, patungong Tripoli hanggang Ramstein Air Base sa bansang Germany. At mula sa Germany, 4 na katawan ang dumating sa Andrews Air Force Base sa Washington, D.C. kung saan umattend ang dating US President na si Barack Obama at ilang miyembro ng kanyang gabinete sa isang seremonya. Matapos ang pag-atake sa Benghazi noong September 11, 2012, lahat ng mga diplomatic staff ay inilipat sa capital city na Tripoli at ang mga itinuring na hindi importanteng empleyado ay minabuti ng ilipat palabas ng bansa ng Libya para sa kanilang seguridad. Ayon kay David Kirkpatrick ng The New York Times na ang umataking terrorist group sa CIA Annex at US Compound ay ang grupong Ansar al-Sharia. Dagdag pa ni Kirkpatrick, ang paglunsad ng pag-ataking yon ay buhat daw ng isang video na pinamagatang Innocence of Muslims na kinukonsidera nilang anti-Islamic o kontra sa pananampalataya ng Islam. Kinumpirma ng US na inako ng teroristang grupo na Ansar al-Sharia ang pag-atake sa Benghazi noong September 11. Matapos ang pag-atake, ang opisina ng Libyan Prime Minister na si Mustafa Abu Shagur ay kinundena ang pag-atake at nag-abot ng pakikiramay sa mga nangulilang pamilya na biktima ng karahasan sa Benghazi. Pagsapit ng September 21, 2012, 30,000 na mga Libyan civilians ang nagmarcha patungong Benghazi upang magprotesta at manawagan na tuluyang buwagin ng kanilang gobyerno ang mga militanteng grupong gumugulo sa kanilang kapayapaan at relasyon sa mga kaalyado nilang bansa. Matapos ang 2 araw, September 23, sa lalong pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga sibilyan sa Libya at mga militanteng grupo, minabuti ng Libyan government na ideklara na ang lahat ng mga hindi otorisadong grupo ay mayroong 48 hours upang mag-disband o mapasailalim sa kontrol ng gobyerno. Minandato rin ng Libyan government na illegal na ang pagdadala ng armas sa pampublikong lugar. Pagpasok naman ng September 29, daan-daang Libyans na dating mga rebel fighters ay nagtipon-tipon sa Tripoli at Benghazi upang isurrender ang kanilang mga armas sa Libyan government. Kumilos rin ang US upang lalong pag-igtingin ng kanilang puwersa sa mga kaalyado nilang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mas maraming presensya at pagdidisplay ng kanilang puwersa. Inanunsyo rin ng White House na lalo nilang pag-iigtingin ang surveillance sa Libya sa pamamagitan ng mga unmanned drones. Bagamat tila lalong nagpaigting ng puwersa ang US pagdating sa kanilang sanatahang lakas, hindi naman nawala ang turuan kung sino ang may sala o pagkukulang buhat sa Benghazi attack. Sa loob ng 10 investigasyon, hindi nakatakas sa pampublikong kritisismo ang dating US President Barack Obama at State Secretary noon na si Hillary Clinton at iba pang mga kasama sa nooy kasalukuyang administrasyon. Idiniin ng mga kritiko ang kababayaan at mabagal na desisyon ng 2 lider kaya napahamak ang mga Amerikano sa Benghazi.
Pagpatak ng August 6, 2013, inireport ng US na kinasuhan nila ang iba't ibang mga individual na may kinalaman sa Benghazi attack. Kabilang na dito ang leader ng Ansar al-Sharia na si Ahmed Abu Khattala. Ayon sa Libya at sa United States, kumpirmado na si Khattala ang ulo ng Ansar al-Sharia noong mga panahon ng pag-atake nila sa Benghazi. Dahil dito, inilista ng US Department of State ang Ansar al-Sharia na isang terrorist organization. At pagsapit ng June 2014, nasa kote ng United States Army Special Operations Forces kasama ang FBI si Khattala. Patunay lamang ang nangyari sa Benghazi na maging ang Amerika sa kabila ng kanilang malakas na militar at mga high-tech na military resources ay sumasablay din minsan sa pagprotekta sa kanilang mga mamamayan, lalo na sa ibang bayan. Sa katunayan, maging sa loob mismo ng sarili nilang bansa, ay may malalaking problema na kinakaharap ang US na hanggang ngayon ay hirap silang solusyonan. Kaya kung ano mang problema ang kinakaharap ng ating mahal na bayan ngayon mga idol, imbis na magreklamo, tumulong na lang tayo na umunlad ng Pilipinas, maging bahagi tayo ng solusyon kaysa maging parte ng problema. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.